Alam mo kung sino yung kauna-unahang kalaban mo? Sarili mo. Maraming tao, sinasabi natin, it's me against the world. But in reality, ang nangyayari, it's me against me. Sarili natin yung kalaban natin. Sa tuwing iniisip na natin na mag-improve, sa tuwing iniisip natin na mag-level up, ang kauna-unahang nagsasabing hindi mo kaya, hindi naman yung ibang tao kundi ikaw. Madalas yan yung tinatatak mo sa isip mo. Na pag meron kang pinangarap na bagay, ang nangyayari, ikaw din mismo yung humaharang. Iniisip mo, paano kung hindi mag-work? Paano kung mag-fail? Paano kung hindi magkatotoo yung gusto ko? Natatakot ako kasi bago to sa akin . Ang tanong kapatid, palagi ka na lang bang magpapatalo sa sarili mo? O baka gusto mo naman na sa panahong ito, ipanalo mo naman yung sarili mo. Yung sarili mong mga pangarap. Yung mga sarili mong kagustuhan sa buhay. Hindi yung sarili mong takot. Sarili mong multo. Marami sa atin, ganyan, stuck sa ganyang situation. Marami tayong ginugusto na magawa at mangyari sa buhay natin. Pero, bago pa man tayo kumilos, pinangungunahan na natin yung sarili natin na hindi natin kaya, na walang mangyayari dyan, na magsasayang lang tayo ng panahon dyan. Tapos, ang ending, kapag hindi mo nagugustuhan yung nangyayari na sa buhay mo, dahil wala ka namang sinusubukan, magsaself-pity ka. Or, minsan pa nga, sisisihin mo pa yung ibang tao. Well, in fact, ang pinaka dapat mong sisihin, sarili mo. Bakit? Kasi desisyon mo na wag subukan. Desisyon mo na matakot ka. Desisyon mo na wag lumabas sa comfort zone mo. Tapos, isisisi mo sa iba. Hindi ka ba nahihiya? Mahiya ka naman. Alam mo, walang kahihinatnan yung tao na palaging nag-iisip ng something na gusto niya. Pero, kinokontra din niya. Ang meron lamang nararating sa buhay, yung mga taong merong ginugusto, pero regardless kung merong tumutol, kahit pa sarili niya yan, tinutuloy niya pa rin, sinusubukan niya pa rin. Tanungin mo lahat ng mga naging asensado, lahat ng mga naging successful sa buhay. Sino ba talaga yung kauna-unahan na kailangan nila na malampasan or ma-overpower bago sila makarating sa next level ng kanilang buhay? Hindi naman yung ibang tao . Maaaring naging inspirasyon nila yung ibang tao para mas galingan nila. Pero ang palagi nilang unang nakakalaban, sarili nila. Kasi tayo bilang tao, pag meron tayong iniisip, kanino ba natin unang pinapaalam? Hindi naman natin pinapaalam sa iba yan . Kadalasan sa sarili lang natin yan. Ini-internalize natin, iniisip natin. Tama ba ito gagawin ko? Nasa tamang landas ba ako? O baka naman nababaliw lang ako, naliligaw lang ako. Na iniisip ko yung mga ganitong bagay kahit alam ko na posibleng hindi naman mangyari. Posibleng wala namang mangyari. Pero yun nga, it all boils down sa sarili mo. It's you against you. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kapag napagtagumpayan mo yung sarili mo, na siyang unang-unang kumakalaban sa'yo, malaki yung possibility na ituloy mo yung mga dapat mong gawin. Na maabot mo yung mga dapat mong maabot. Kasi, ang pinakapinakikinggan natin, hindi naman ibang tao, kundi sarili natin. Kaya kapag inisip mo na mahina ka, magiging mahina ka talaga. Pero pag inisip mo that you are unstoppable, you will become unstoppable. So, wag na nating isipin that it is us against the world. It's just us against ourselves. Ikaw, laban sa sarili mo. Ako, laban sa sarili ko. Walang bearing ibang tao. Palaging sa sarili lang natin.